Hello mga B! Hindi namin in-expect na ganito pala ang makikita namin. So eto na nga, finally ay nandito na kami sa view spot ng Maligkong Rice Terraces. Pero surprise surprise, napaka-hazy ng buong view. As in, para kaming nasa loob ng isang malaking cotton ball. But still, we are hopeful na magka-clearing. Because only good things happen to Imbes na mainis dahil sa obstructed yung view, we decided to just enjoy the moment. Si Val naisipang mag-meditate. And let me tell you, kahit wala pang clearing, there's something profoundly peaceful sa ganitong setting. Ang saya ng ganito, walang phone, walang distraction, just us and nature. Ramdam mo yung dampi ng hangin sa balat mo, yung halimuyak ng pine trees, at yung lamig na parang yakap ng inang kalikasan. Hindi lang siya simpleng waiting game lang. It's a moment of clarity kung saan naririnig mo yung sarili mong thoughts. You don't always need the view to appreciate the climb. Tapos, biglang dumating yung mga asong tour guides. Grabe yung energy at presence nila. Parang sila ngayong nagdala ng sunshine sa foggy view na to eh. We gave them back massages at cuddles kasi deserve nila yon. Pati si Camille na certified takot sa mga aso, hindi napigilang makipag-bonding. Sabi nga namin, hindi lang tong hike na to ang therapeutic. Pati mga dogos na nakasabay naming mamasyal, sila din yung nagdala ng positive vibes. Unti-unting dumadami yung mga dumarating na trekkers, pero umaalis din sila agad. Ang bulong-bulungan kasi sa mga guides ay wala daw clearing today. Pero sa amin, hindi pwede. Hihintayin namin na magka-clearing even if it takes another hour. Alam nyo kung bakit? Kasi we believe that good things come to those who wait. At ayun na nga, hindi namin namamalayan, unti-unti nang humahawi yung fog. Parang puting kurtina na slowly parting to reveal Maligkong Rice Terraces in its full glory. Dahil hindi pa kami readyng umuwi, tinanong namin si Kuya Guide kung pwede ba naming i-traverse ang Maligkong. Luckily, kasama pala dapat yon sa experience, pero hindi ito masyadong ina-avail kasi mahirap. Ang path kasi sobrang narrow, kailangan naka-single file lang. Para kaming mga gymnasts sa balance beam pero walang safety net or foams. Pag bumagsak ka, sa putikan ng landing mo, kailangan mong mag-ala Carlos Yulo. Philippines for the win. Nakaka-tense pero ang sarap ng adrenaline rush. Ang ganda ng view dito. Yung palayan, parang golden carpet na nakalatag sa harap namin with dragonflies and butterflies fleeting above. Feeling celebrity ako tuloy on a golden carpet, strutting towards the heart of Maligkong. And yung silence, sobrang pure. Parang nag-uusap ang kalikasan at ang puso ko. Sino ba naman ang hindi mafo-fall in love sa ganitong lugar? I'm struggling to find words to describe the beauty of Maligkong. Para siyang obra maestra na binuo ng libu-libong mga kamay over generations. Perfectly carved layers of green and gold stretching infinitely across the land. Literal na breathtaking. And it's so pretty, I'm gonna die. ICOA. Sinabihan kami ng guide to be careful sa part na to kasi may nahulog na daw. Last week, at natinag dito so nga nag-clear dito. Oh, this land has claimed one life? Hame. Naglang. Nasa kalagitnaan na kami ng trek nung naramdaman ko yung pagod, kaya there is no going back. From where we stood, nakita namin kung gaano kataas yung Mount Copapey na inakyat namin a few hours ago. Dito iti Mount Copapey? Dito iti summit na sir? Inuli mi deja, ingana iti kangatuan. Nabuhayan ako lalo ng loob seeing the distance that I have covered. Ay die, chicken na lang sa akin ang mga susunod na milya. By this point, yung mga sapatos namin, literal na basang-basa na sa putik. Medyo uncomfortable na yung mga paa ko, so I needed time to adjust my shoes. Hindi kasi ako nagmedyas kasi akala ko dry yung lalakaran namin. Nagrereklamo na nga yung mga paa ko sa sakit, pero ang puso ko still jumping out of joy. Nakakahil ng inner child ang ganitong pasyal. Buti na lang at may irrigation stream kaming nadaanan. Imagine ang sarap ng feeling ng malamig na tubig na dumadaloy sa mga paa mo habang naguhugas. Ang refreshing. Pati yung mga dogos, sumama na din sa amin para mag-cool off. Sila rin kasi deserving ng break. Harvest season na ngayon at nakakita kami ng ilang locals na nag-aani ng palay. Wala silang gamit na makinarya, puro kamay lang, as in mano-mano yung proseso. Isa-isa nilang hina-harvest yung mga palay from one plant to the next. Nakaka-inspire yung respeto nila sa lupa, sa mga tanim, at sa kanilang mga ani. Napaka-authentic ng buhay dito. Sobrang opposite ng fast-paced na mundo natin. Sabi ni Kuya Guide, may ibang rice terraces daw nakakatanim pa lang yung mga palay. Hindi daw madadaanan yung view
view spot na yon at kailangan naming sadyain. Since nandito na kami, edi go, sulit yung pagod kasi iba din yung ganda ng lush na rice terraces. Lahat ng shades ng green ay halos nandito na. Ang sarap sa mata ng kulay luntian. Habang pauwi kami, biglang tumigil sina John sa paglalakad. Na-traffic kami dahil sa mga dogs. Ayaw na nila to move a muscle. Pagod na yata sila. Sa layo ba naman ng nilakad namin? O tapos, traffic, my God. Traffic. I'm sorry, ha? Finally, nagkusan na silang bumaba to make way for us. Hallelujah! Buti na lang, malapit na daw kaming makauwi. Syempre, hindi ko papalampasin ang pagkakataong mag-concert. I'm on the top of the world looking down on creation is the only explanation I can find. It's a love that I found ever since you've been around. Your love puts me at the top of the world. Can you believe it? Kanina lang, nandun kami sa tuktok ng bundok. Tapos, nag-traverse kami sa gitna ng hagdang-hagdang palayan. And now, we're heading back. Not just with muddy shoes, but with full hearts. Ang sarap ng feeling na maging bahagi ng ganitong kagandang mundo. Looking back, ang lakas maka-grateful ng trip na to. Hindi lang dahil sa ganda ng Maligong at Kupapay, pero dahil sa experience of being alive in general. Minsan, all it takes is one trek, one clearing, at isang grupo ng mga kaibigan para ma-remind ka just how lucky you truly are. Nakakakilig isipin na yung batang dati ay walang baon sa field trip, ngayon ay nakakasama na sa galaan. Life is good. Yun lang.